magandang araw sa lahat. Kamusta? Ako si Binibining Stephanie Jane Ferrer na mag-uulat na Kabanata 11 na pinamagatang Los Banos. Intro. Bago natin tukuyin ang buod ng kwento, tutungo muna tayo sa talasalitaan. Una, ay ekselensya. Tawag sa isang tao may mataas na posisyon gaya ng Kapitan General. Pangalawa, Tesilyo. Sila ay naglalaro ng baraha habang nag-usap tungkol sa mga gobyerno at edukasyon. Pang-apat, panunuluyan, pagbabakasyon o pamansantalang pagtira sa isang lugar. Pang-apat, kawalan ng disiplina, hindi pagsunod sa patakaran o tamang asat. Ngayon, dadako naman tayo sa buod ng kwentang ito. Sa kabanatang ito, ipinakita ng isang araw sa Los Banos kung saan nagbakasyon ang Kapitan General at ang kanyang mga kasamahan matapos maligo sa pangangaso sa Boso-Boso. Ang general kasama mga pari, sundalo, musikero ay umuwi ng walang huling hayop sa isang bagay kinakatukutan ng mga lokal na opisyal na baka magdulot ng galit ng general. Sa kabila nito, tila natuwa ang general dahil hindi siya mapapahiya kung sakaling pumalya sa pangangaso. Sa Los Banos, habang naglalaro ng Tesilyo kasama ang Padre Siblia, Padre Irene at Padre Gamara, naging tampok ang iba't ibang usapan mula sa mga personal na pagtutusda hanggang sa mga isyong gobyerno at mga edukasyon. Habang naglalaro, tinalaki rin nila ang ilang mahalagang usapin tulad ng petisyon ng mga estudyante para sa pagbukas ng Akademya Wikang Kastila na naging sentro ng diskusyon at mga argumento. Si Benziab, isang manunulat at namamayan na laging kumakampi sa mga kapangyarihan ay nandoon din at aktibong nakikisali sa mga usapan sa kabila ng kanyang pagiging kritiko. Palagi niyang sinusuportahan ang mga pananaw ng mga pari at opisyal upang mamatili ang kapangyarihan ng pamahalaan at simbahan. Natapos na nating talakayan ang buod ng kwentang ngayon, dadako naman tayo sa tauhan. Una, Kapitan General, ang pinuno ng pamahalaan sa Pilipinas na makapangyarihan at inuuna ang kanyang personal na kasiyahan kaysa sa kapakanan ng bayan. Padre Silva, isang Dominikong pari at may katungkulan sa Universidad ng Santo Tomas, siya ay tutol sa petisyon ng mga estudyante at kumakatawan ng interes ng simbahan at mga pari. Padre Irene, isang mapanilang at mapanlagay na pari na sumusuporta sa petisyon ng mga estudyante upang mabukas ng mga problema ng pagkaya. Siya ay kilala sa pagpamiting puso at palaging nagtatangkad at kumakampi sa mga makapangyarihan. Padre Gamara, isang Francisco ng pari na agresibo at mabilis magalit, siya ay naglalarawan ng pag-aabot sa mga pari at malapit na paggamit ng kapangyarihan laban sa mga tao. Isang misteryoso negosyante at nagkapayo ng Kapitan General na may lihim na plano laban sa pamahalaan at mga pari. Madalas niyang ipahayag ang kanyang mapangayang na pananaw sa mga usapang pinag-usapan. Rey Fernandez, siya ang mas makaturungan at nagtatalanga ipakita ang ibang perspektibo sa mga usapin. Monto Studio, isang mataas na opisyal ng pamahalaan at kilala sa paggawa ng kakaibang proyekto na madalas na walang saysay o kabuluhan. Benzial, isang manunulat at mahal na laging pumapani sa mga kapangyarihan. Madalas na ginagamit ang kanyang sulatanin para sa paggawa ng mga opisyal. At ngayon, tutungo naman tayo sa mahalagang pangyayari nito. Nabigo ang Kapitan General sa kanyang pangangaso sa Boso-Boso dahil walang huling hayop. Ngunit tingin siya natuwa dahil hindi siya mapapahiya sa kaharap ng mga kasama at mamamayan. Naglalaro ng baraha ang Kapitan General kasama sina Padre Siblia, Padre Irene, Padre Gamara habang tinalakay ang iba't ibang usapin ng pamahalaan at ang petisyon ng mga estudyante para sa Akademya ng Kastila. Ngayon, natatapos natin talakayan ang mga tauhan sa panibang mga talasalitaan at mga aral na nakukuha. At ngayon, natapos naman tayo sa katanungan. Ano ang sisiyo ng talasalitaan? Pangalawa, yung tatlong tayo nagpalit sa sa mga makapangyarihan. Pang-apat, magbigay ng 5 na tauhan sa kwenta at yun lamang po. Maraming salamat.